Sa likod ng mga ngiti at pangarap ni Andrea, may isang pangyayari na mahirap masikmura. Family left heartbroken and asking why a stranger would target their 19-year-old daughter. Ang pamilya niya ay lumalaban, handang harapin ang misteryo upang makita ang katotohanan. Ang nangyari sa kanya ay nag-iiwan ng tanong, sino ang gumawa nito kay Andrea Vasquez? Si Andrea Vasquez ay pinanganak noong April 11, 2004. Ito'y sa lungsod ng Downey, California. Lumaki siya sa isang bahay na may isang palapag kasama ang kanyang mga magulang na Mexican immigrant na may pangalang Eduardo at Ana. Kasama rin ang kanyang mas matandang kapatid na babae na may pangalang Edlyn. Kanyang ama ay orihinal na mula sa Jalisco, Mexico. Kaya nung siya ay bata pa ay madalas itong nagbabakasyon kapag summer doon. Bilang isang bata, may pagka-introvert si Andrea. Ngunit hindi ito adlang para mag-iwan siya na masasayang alaala sa mga taong nakapaligid sa kanya. Bagaman, mayroon siyang maliit na bilang ng mga kaibigan, siya ay kilala sa kanyang katalinuhan, kakulitan at kakayahan na magpatawa. Sinuportahan din siya ng kanyang ama na makilahok sa mga palakasan. Kaya mula nung siya ay 7 hanggang 14 years old, pinuhos niya ang kanyang oras sa soccer. Nagkaroon pa ng mga pagkilala at tropeyo. Ito'y mula sa Downey Youth Soccer League. Din pa man, nung high school siya ay lumitaw ang tunay na nais ni Andrea. Gusto niyang pasukin ang mundo ng fashion. Noong kanyang mga huling taon sa high school, madalas siyang sinasabi na ang kanyang pangarap ay gumawa ng mga damit para sa mga kilalang artist at mga luxury brand. Iniisip din niya ang kanyang paglikha ng sariling online tindahan. Ito ang dahilan kung bakit sa huli ay nagpasa siyang mag-aral ng fashion design. Ito'y sa Fullerton College. Habang nag-aaral, nagtatrabaho din siya ng part-time sa isang mall sa Cerritos, California. Ito ang kanyang side hustle para makatulong sa kanyang kapatid na babae na si Edlyn at sa negosyo nito Lash Art. Bagaman may agwat na 15 years sa kanilang edad, mayroon pa ring espesyal na ugnayan si Andrea at ang kanyang nakakatandang kapatid. Madalas nilang tinatawag ang isa't isa bilang soulmates, bagaman mayroon silang magkaibang personalidad. Ngunit nagkasundo sila ng kanilang pagkahilig sa kape at musika. Nagkaroon pa sila ng tattoo ng pangalan ng isa't isa sa kanilang mga liig. Isang sikretong tinago nila sa kanilang ina sa loob ng maraming taon. Hindi naglaon nagsimula na magkaroon ng love life si Andrea noong kanyang mga huling taon sa pagiging teenager. Ayon kay Ana, magka-acquaintance na sina Andrea at ang kanyang nobyo mula pa noong high school. Gayunpaman, hindi sila naging magkaklase at bihira sila mag-usap sa paaralan. Natagalan pa bago nila tuluyang inamin ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Mahal ko siya ng higit pa sa kahit na sino man. Bawat sandali kasama siya ay parang isang pangarap. Ito'y sabi ng lalaki para kay Andrea, ngunit ang pangarap na ito ay magiging isang nakakapanlumong bangungot. Dahil nung isang gabi ng tag-init, August 19, 2023, nagpa siya ang magkasintahan na mag-date sa Penn Park. Ito'y sa Whittier, California. Doon sila ay umupo sa likod ng kanilang nakaparadang kotse ng ilang oras, nag-i-enjoy sa isa't isa hanggang sa lampas ng hating gabi. Bigla naman dumating ang isang puting Toyota Tacoma pickup truck. Huminto ito malapit sa kanilang sasakyan. Sa simula, hindi pinansin na magkasintahan ito at nagpatuloy sa kanilang date. Gayunpaman, ang driver ay biglang lumabas ng kanyang truck na may dalang armas. Walang anumang abiso, siya ay nagsimulang magpaputok sa direksyon ng magkasintahan. Walang oras para makapag-react. Agad na tinamaan si Andrea sa ulo at parehong natumba sa lupa ang magkasintahan sa likod ng kanilang kotse. Ang nobyo ni Andrea ay umuko para maprotektahan ang sarili. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang kasintahan upang makita kung gaano kalubha ang kanyang sugat. Sa punto ito, si Andrea ay sobra na ang pagdurugo na mula sa tama ng bala. Desperado naman ang boyfriend na humingi ng tulong at tumayo ito upang suriin kung naroon pa rin ang may sala. Nakita niya ang gunman na may hawak na rifle at unti-unting lumalapit sa kanila. Nang malapit na siya, mga 5 or 6 na talampakan,
Tinignan ng boyfriend ang gunman. Wala siyang emosyon sa kanyang mga mata. Mukhang may misyon siya. At sa puntong ito na mukhang tatapusin siya ng gunman. Sa takot para sa kanyang buhay, ginawa niya ang masakit na desisyon, ang tumakas at naiwan ang kanyang kasintahan na tuguan. Sa isang nakakagulat na twist ay pinayagan ng gunman ang nobyo ni Andrea na tumakas at hindi na ito nagpaputok pa. Sa kanyang pagkabigla, naghanap ng tulong ang nobyo ni Andrea mula sa ibang magkasintahan sa park. Tinawagan din niya ang emergency hotline upang i-report ang insidente. At pagkatapos ay nakipag-ugnayan ito sa pamilya ni Andrea upang ipaalam sa kanila ang nangyari. Gayunpaman, sa mahalagang sandali na ito, ginamit ang salarin ng kanyang pagkawala. Kinuha ng gunman si Andrea mula sa lupa at persahang inila papasok sa kanyang truck bago ito umalis. Sa mga sandaling iyon, narinig ng nobyo ni Andrea ang pag-alis ng pickup truck. Mabilisan siyang bumalik sa lugar ng krimen upang tingnan ang kanyang kasintahan. Gayunpaman, wala na si Andrea at pati na rin ang gunman. Ang natitira na lamang ay ang madaming dugo na malapit sa kanyang kotse. Nang malaman ang nangyari kay Andrea, agad na sinubukan ni Etlyn na alamin ang kinaroroonan ng kapatid. Ito'y sa pamamagitan ng Find My iPhone. Ito'y isang feature ng Apple na kung saan mahahanap ang eksaktong lokasyon ng cellphone. Ang magkapatid na Andrea at Etlyn ay palagi nag-share ng kanilang location para sa kanilang kaligtasan. Kaya confident si Etlyn na mahahanap niya si Andrea. Nagmaneho si Etlyn mula sa kanilang tahanan sa Downey at sinundan ng mga direksyon na pinapakita ng iPhone tracking papunta sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Sa huli, napunta siya sa isang isolated na lugar sa Riverside County sa Moreno Valley. Nang makarating siya roon at hindi pa dumating ang lokal na mga otoridad, ay sinimulan niyang hanapin ang kanyang kapatid mag-isa. Gayunpaman, hindi niya nakita si Andrea, ngunit napansin ni Etlyn ng ilang bakas ng dugo sa lugar. Sa puntong ito, nagsimulang mangamba ng todo si Etlyn para sa kanyang kapatid. Samantala, nagpunta naman ang ina ni Andrea na si Anna at ang kanilang tiyahin sa Downey Police Station para humingi ng tulong. Ibinalita ng ina sa mga otoridad ang lokasyon na nakalagay sa CP ng kanyang anak. Sinabi rin niya sa kanila na batay sa mga saksi sa park, isang puting pickup truck ang kumuha sa kanyang anak. Nanawagan sila Ana at ang kanyang kapatid sa mga lokal na pulis upang mag-imbestiga. Gayunpaman, sila ay nasalubong ng mga balakid. Ito ay nakadagdag ng frustration sa lubos na nakakabahalang sitwasyon. Sinasabi nila na kailangan nilang pumunta sa Whittier Police at sinasabi nila na kailangan nilang maghintay hanggang dumating ang mga sinasabing pulis dahil ang krimen ay nangyari sa Whittier. Huminto naman ang pulisya ng Downey para sa agarang aksyon. Ayon sa kanila, sinusunod lamang nila ang mga hangganan ng jurisdiction. Bukod dito, sinabi pa ng isang pulis na imposibleng pigilan ang bawat puting truck na dumadaan sa freeway upang hanapin lang si Andrea at ang suspect. Gayunpaman, sa sandaling nakarating ang ulat sa istasyon ng pulisya sa Whittier, agad silang kumilos. Ang kanilang kupunan ay mabilis na nagpadala ng mga miyembro sa lokasyon ng Moreno Valley na tinukoy ng CP ni Andrea. Dumating sila na lubos na nakahanda na may dalang mga drone at K9 units habang nagsasagawa ng masusing paghahanap sa malawak na lugar. Bukod dito, nagpadala sila ng isang abiso para sa nawawalang tao sa iba't ibang social media platforms habang hinahanap ang anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Andrea. Tungkol naman sa pamilya Vasquez, bagaman sila ay labis na nag-aalala, naniniwala sila na ang mga dedikadong pulis ay mahahanap si Andrea ng buhay. Alam nila na ito ay imposible. Pero bilang deputadong mga Kristiyano, naniniwala rin sila na maaari pa rin mangyari ang isang himala. Binubuhay sila ng kanilang pananampalataya. Ang pamilya Vasquez ay nagkaroon ng candlelight vigil sa Penn Park, sa mismong lugar kung saan si Andrea ay nabaril at nakidnap. Sa loob ng sumunod na 48 hours mula nang mawala si Andrea, walang tigil ang puwersa ng pulisya ng Whittier upang matuntun siya. Nagtiyaga sila sa kabila ng mga hamon na dala ng bagyong Hillary. Ito ay nagdulot ng malakas na hangin at malakas na pag-ulan. Ito ay lubos na nagpahirap sa kanilang paghahanap sa mga bukirin. Mayroon silang search crew, K9 drones at lahat ng bagay na kailangan nila. Ngunit sa kasamaang palad, nagkaroon ng bagyo na umabot hanggang gabi. Kaya talagang mahirap gawin ang kanilang misyon. Sa huli noong August 21, bandang 11:50 ng gabi,
Ang operasyon sa paghahanap ay magtatapos sa isang nakakalungkot na wakas. Sinabi ng pulisya na natagpuan na nila ang bangkay ni Andrea Vasquez. Ito'y sa isang bukirin halos 48 hours matapos siyang kidnapin sa Whittier. Natagpuan ng mga detective ang bangkay ni Andrea sa isang field ng gulay. Ito'y sa Alessandro Boulevard at Merwin Street sa Moreno Valley. Ang partikular na lugar na ito ay 60 miles ang layo mula sa Penn Park, kung saan siya kinidnap. Ang lugar kung saan nila siya natagpuan ay hindi rin malayo sa huling lokasyon na pinakita sa cellphone ng kanyang kapatid. Ang kanyang pagkakakilanlan ay agad na nalaman dahil na rin sa tattoo ng pangalan ng kanyang kapatid sa kanyang liig. Dahil na rin sa oras na medyo gabi na, nagpa siya mga pulis ng Whittier na ipagpaliban ang pagpaparating sa pamilya ni Andrea hanggang sa susunod na araw. Sa umaga ng August 22, natanggap ng pamilya Vasquez ang opisyal na abiso tungkol sa malungkot na kapalaran ni Andrea. Para sa kanilang pamilya, ito ay naging pinakamasakit na araw ng kanilang buhay. Ngayon ang pinakamasamang araw ng buhay ko, natanggap namin ang balita na namatay ang aming anak. Umasa kami na siya ay buhay pa, pero ngayong umaga, lahat hindi ko maipaliwanag ang sakit. Alam ko at umaasa ko na maiintindihan niyo ako. Lubos kaming nabagsakan, ang aming tiyo at tiyahin ay lubos na nasaktan. Mayroon kaming mahusay at malakas na suporta ng pamilya at kaya nandito kami para suportahan at subukan lamang na maunawaan ang lahat ng ito. Ito'y mahirap. Ang mga miyembro ng komunidad ay nagdaos ng isa pang candlelight vigil, isang gabi sa Penn Park bilang tanda ng pakikiisa sa pagkakataong ito. Higit sa 100 na katao ang dumalo upang magbigay ng alaala kay Andrea. Ang mga kaibigan at pamilya ay nagdasal at nagpalitan ng alaala tungkol sa kanilang pinakamahalagang mga sandali kasama si Andrea. Sa isang panayam ng isang lokal na istasyon na nag-cover ng pangyayaring ito, nanawagan ng ina ni Andrea sa publiko na tigilan na ang pagbatiko sa nobyo ng kanyang anak. Ininagtanim ng sama ng loob ang pamilya Vasquez laban sa nobyo para sa kanyang ginawa. Naniniwala sila na ginawa lamang niya ang tama sa pamamagitan ng pagtakbo at pagtawag ng tulong. Maraming taong naghihinala na maaring may kinalaman siya dito. Maraming masasakit na komento online mula nung unang mabalita ang insidente ng pamamaril at pagkidnap kay Andrea. Humarap ang nobyo sa matitinding mga komento mula sa publiko dahil sa pag-iwan niya sa kanyang kasintahan. Mailan pa nga na nagmungkahi na siya ay sangkot din sa krimen dahil nakatakas siya ng walang sugat. Ngunit walang basihan ng mga akusasyong ito. Ngayon pa man, naapektuhan siya ng mga kritisismo ng publiko. Ito ay bahagi ng dahilan kung bakit hindi siya pinakilala o ginawang anonymous sa lahat ng media. Samantala, ang pamilya Vasquez ay patuloy na nahihirapan sa mga kaganapang kasunod ng trahedya. Inihayag ng lokal na mga otoridad ang isang mahalagang pag-unlad sa kaso. Sa parehong araw ding iyon, inaresto ng Whittier Police Department si Gabriel Esparza at naniniwala silang nakuha nila ang armas na ginamit niya sa pamamaril. Inihayag ng mga detective mula sa Whittier Police Department na nahuli nila ang salarin. Isa siyang 20 years old na lalaki na may pangalang Gabriel Cian Esparza. Ang kanyang pag-aresto ay nangyari noong araw bago ang August 21, mga bandang alas 3 ng hapon. Ito ay ilang oras lamang bago natagpuan ang bangkay ni Andrea. Kinuha siya ng mga pulis nang walang insidente sa kanyang pinagtatrabahuan sa Lakewood City. Nagawa rin ng lokal na mga otoridad na makuhang muli ang armas at ang puting Toyota Tacoma pickup truck na ginamit ni Esparza upang maisagawa ang krimen. Ayon sa mga ulat, ang armas na ginamit ni Esparza ay rehistrado sa pangalan ng isa pang miyembro ng pamilya. Mahalagang tandaan na sa ilalim ng batas ng California, ang pagmamay-ari ng isang rifle ay nangangailangan na ang isang individual ay hindi kukulangin sa 21 years old. Dahil patuloy pa rin ang investigasyon, nagpa siya mga pulis na huwag magbigay ng mga partikular kung paano nila nahuli ang salarin. Gayunpaman, ilang mapagkakatiwala ang pinagmulan mula sa Fox 11 Los Angeles ang nagpahayag na si Esparza ay nagbigay ng napakadetalyadong pag-amin. Ito'y bago ang kanyang pag-aresto. Nang tanungin tungkol dito, umiwas lamang ang abogado ni Esparza na si Ambrosio Rodriguez sa tanong sa halip na kumpirmahin ito.
Sabi nito, wala pong record sa krimen ng aking kliyente. Galing sa napakabuting pamilya, isang full-time na mag-aaral sa kolehiyo, may full-time na trabaho. Hinggil naman sa puwersa ng pulisya sa Whittier, nagpahayag sila ng ilang mahalagang impormasyon na nakalap sa kanilang panimulang investigasyon. Halimbawa, pinahayag nila na si Esparza ay walang koneksyon sa kahit na sino sa pagitan ni Andrea at ng kanyang nobyo. Lahat ng tanda ay nagpapahiwatig na ito ay isang random na krimen at ang magkasintahan lamang ay nasa maling lugar at maling oras. Ito ay sumagot sa mainit na tanong ng pamilya Vasquez kung bakit pinili niya si Andrea. Ito rin ay nag-usbong sa mga teoryang kumakalat sa mga social media site na ang salarin ay isang umasa at nasaktang dating kasintahan ng biktima. Ang mga investigador ay lalo pang nagpatunay na pagkatapos dukutin ni Esparza si Andrea, siya nga ay nagmaneho patungo sa isang liblib na lugar sa Moreno Valley. Gayunpaman, ang kanilang sunod na pahayag ay nagpapakita kung gaano kahalay ang krimen na ito. Iniulat ng mga otoridad na sa pagdating ng lugar, sinubukan ni Esparza na gawin ang mga pambababoy sa katawan ni Andrea bago tuluyan niya itong iwan sa lugar at umalis. Hindi napatunayan kung buhay pa si Andrea sa puntong ito. Gayunpaman, nagpakita ng ebidensya na siya ay patuloy na nagdurugo ng malubha mula sa tama ng bala sa oras na tinapon ang kanyang katawan. Ito ay nagdulot ng pagkabigla sa mga kaibigan at pamilya ni Esparza. Ayon sa kanyang abogado, hindi makapaniwala ang lahat ng nakakakilala sa kanya na siya ay sinampahan ng kasong ito. Ito ay dahil wala siyang record ng krimen. Bago ang pangyayaring ito, siya ay isang full-time na mag-aaral sa isang hindi pinahayag na universidad. Nagtatrabaho rin siya ng full-time sa isang tanggapan ng Pep Boys Automotive Service sa Lakewood City. Bukod dito, nagmula siya sa isang mayaman na pamilya, kung saan ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang kapitan sa Los Angeles County Fire Department. Sa kanyang buong buhay, hindi siya nagpapakita ng anumang tanda na kayang gawin ang isang kalunos-lunos na bagay. Dinagdag din ng abogado ni Esparza na naramdaman ng kanyang kliyente ang takot matapos ang kanyang pag-aresto. Dagdag pa niya, sinabi rin ni Esparza na unti-unti niya maintindihan ang nangyayari. May ilang mga eksperto sa batas ang nagpaliwanag dito bilang pagmumungkahi na maaaring iniisip ng abogado ni Esparza ang isang temporary insanity defense strategy. Noong August 23, 2023, isinagawa ang una sa ilang preliminary hearing para sa kaso na ito. Halos 30 na pinakamalapit na kaibigan at pamilya ni Andrea ang nagtipon sa isang hukuman sa downtown Los Angeles upang magpakita ng suporta. Ito rin ang unang pagkakataon na sila ay nagkaharap-harap sa salarin. Sa pagdinig, opisyal na inihay ng mga taga-usig ang 7 alegasyon laban kay Gabriel. Kasama rito ang attempted murder, kidnapping with the intent to commit another crime, attack with intent to commit a felony, at 2 bilang na attempted forceful act. Gayunpaman, sa kabila ng mga chismis na nagbigay na raw ng pag-amin si Esparza sa krimen, ipinasok ng kanyang abogado ang not guilty plea para sa kanya sa lahat ng alegasyon. Ang not guilty plea ay tumatanggi sa lahat ng paratang sa nasasakdal. Isa pang preliminary hearing ang naganap noong October 25, 2023. Muling nagtipon ang pinakamalapit na kaibigan at pamilya ni Andrea sa loob ng hukuman upang magpakita ng suporta at umaasa na matatapos ang kaso na ito. Gayunpaman, nagdesisyon ng hukom na ipagpaliban ang pagtinig hanggang sa umpisa ng 2024. Kinilala ni Moses Castillo, ang tagapagsalita ng pamilya Vasquez, na ang mga preliminary hearing na ito ay maaaring magtagal hanggang sa 2024 o kahit 2025 bago mag-umpisa ang opisyal na paglilitis. At dahil sa not guilty plea ni Esparza, posibleng natatagal pa ng ilang taon bago siya tuluyang parusahan. Kahit gaano katagal ang legal na proseso, nanatili ang pamilya Vasquez na matatag sa pagtitiyak ng katarungan para sa kanilang minamahal na anak. Gusto ko ng katarungan para sa aking anak. Baguhan pa lang siya sa kanyang buhay. Ayaw kong mangyari ito sa ibang babae. Tinutulungan sila sa kanilang misyon ni Los Angeles County District Attorney George Gascon. Sa isang panayam, pinangako ng DA na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tiyakin na sa huli mananagot si Esparza. Bilang patunay dito, hiniling niya ang special circumstance charges laban kay Esparza, isang bagay na hindi niya ginawa sa kanyang ibang mga kaso.
Sa konteksto ng batas sa California, kapag ang isang akusado ay sinampahan ng special circumstance charges, ito ay nangangahulugang may ilang mga elemento sa krimen na mas nakakapagparahas dito. At kung mapapatunayan, ang akusado ay mahaharap sa mabigat na parusa. Sa ganitong paraan, maaring harapin ni Gabriel ang isang hatol na magbibigay sa kanya ng pinakmataas na parusa ng habang buhay na pagkabilanggo na walang posibilidad ng parol. Ang bitay din ay isang legal na parusa sa California. Gayunpaman, simula noong June 2023, hindi ito maipatutupad dahil sa isang opisyal na moratorium na pinatupad ni Governor Gavin Newsom na ito'y pumipigil sa lahat ng mga execution. Sa katapusan ng 2023, si Esparza ay nakakulong ng walang piyansa sa Whittier Police Department. Bilang bahagi ng patuloy na investigasyon, isang autopsy ang isinagawa sa bangkay ni Andrea. Ito ay noong araw matapos ang preliminary hearing noong August 24, 2023. Gayunpaman, ang opisyal na sanhi ng kanyang kamatayan ay nanatiling isang misteryo dahil tumanggi ang Riverside County Coroner's Office na ibunyag ang mga resulta sa publiko. Sa panahong ito rin, naglabas ang Downey Police ng isang pahayag bilang tugon sa mga kritisismo sa kanilang unang tugon sa kaso. Ayon sa kanilang pahayag sa media, aktibo silang nakipag-ugnayan sa kaso sa sandaling lumapit sa kanila ang ina ni Andrea sa mga maagang oras noong August 20. Dinagdag pa nila na agad nilang nakalap ang impormasyon mula sa nobyo ni Andrea at kaagad na binahagi ito sa Whittier Police Department. Upang ipakita ang kanilang suporta, kinilala rin ng istasyon ng Whittier ang tulong ng Downey Police sa pagtukoy sa salarin sa loob ng 48 hours mula nang maganap ang krimen. Si Diana Ortiz, pinsan ni Andrea, ay nag-umpisa ng GoFundMe campaign upang tulungan ng pamilya sa kanilang paglalakbay sa kalungkutan at pagkuha ng katarungan. Ang mga donasyon ay dumagsa mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Marami rin ang nagpadala ng pakikiramay at mga mabuting hangarin sa pamilya. Ito'y sa platform ng fundraising. Sa loob ng isang buwan mula nang sinimulan ito, nakatanggap ang pamilya ng mahigit sa $40,000 o higit kumulang 2.2 million pesos. Ito'y mula sa mahigit na 900 donors. Nagpahayag sila ng pasasalamat sa malawakang suporta. Gayunpaman, pansamantala nilang tinigil ang kampanya sa GoFundMe sa panahong ito. Noong September 6, 2023, ang pamilya at mga kaibigan ay nagpaalam na sa huling pagkakataon kay Andrea habang siya ay inilibing sa Rose Hills Memorial sa Whittier, California. Isang magandang seremonya ang nagdiriwang ng isang buhay na masyadong maagang nawala. Mayroong magandang kinabukasan si Andrea bago ang kahindik-hindik na karahasan na ito na sa huli ay pumutol ng kanyang pangarap at buhay. Sabi ng ina ni Andrea, ang aking anak ay mayroong magandang kinabukasan, ngunit ngayon ay wala na siya. Umaasa kami na makakamit ang katarungan at hindi kami titigil hanggang sa makuha ito dahil walang nararapat sa pinagdadaanan ito. Gayunpaman, mananatili ang kanyang alaala sa aming puso at sa mga taong naantig sa kanyang buhay. Siya ay isang anghel, hindi lamang dahil siya ay aking anak, kundi dahil siya ay isang anghel. Siya ay espesyal at iyan ay sinasabi sa akin ng lahat. Hindi siya nararapat na pagdaanan ito. Kung mayroong nakakilala sa kanya, alam nila kung gaano siya kagandang tao. Palagi ko siyang minamahal at namimiss ko siya araw-araw. As of recording, wala pang update sa kaso na ito. Ngunit kapag may bagong balita na makakalap, ay agad ko itong ilalagay sa comment section. Naway makamtan ni Andrea ang kapayapaan at katarungan. Ikaw sa tingin mo, ano talaga ang nangyari? At ano ang nararapat na parusa sa taong gumawa nito sa kanya? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag mahihiyang mag-comment, like, share, subscribe, and turn on the notification. Tara, magkape ka muna at mag-iingat ka palagi. Ciao!